ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga pangarap natin sa buhay ang isa sa mga rason kung bakit natin pinagbubuti ang bawat araw natin. Dahil ang mga pangarap na ito ay mas makapangyarihan kumpara sa katotohanan. Ikaw kabarangay, ano ang pangarap mo noong bata ka na nakamit mo na sa ngayon? Dear Papa Dudut, sawadi ka. Yan ang pinakaunang salitang Tay na natutunan ko na ang ibig sabihin ay pagbati. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang makapunta sa bansang Thailand. At nakamit ko yan nito lamang nakaraang taon. Magandang araw po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako nga pala si Hubert, 33 years old at isang non-voice call center agent. May dahilan po kung bakit sa dami ng bansang pwedeng puntahan ay Thailand pa ang pinili ko. Ito ay dahil doon po nagtatrabaho ang tatay ko. 5 years old lamang ako noong iwan kami ni Tatay Alberto. Lumipad siya papunta ng Thailand para maging OFW. Para sa kinabukasan ko daw yon, Papa Dudut. Kaya niya ako iniwanan, nakipagsapalaran siya sa malayong lugar para daw maibigay niya sa akin ang isang magandang buhay. Pero makalipas lamang ang 2 taon ay bigla na lamang naputol ang koneksyon namin sa tatay ko. Hindi na siya nagparamdam at kailanman ay hindi ko na siya ulit nakita pa. Papadudod simula noon ay si Nanay Mary Ana po ang mag-isang nagpalaki sa akin. Nakahanap naman po siya ng panibagong asawa matapos ang ilang taon. Nagkaroon ako ng 2 kapatid sa ina at naging mabuti naman po sa akin ang stepfather ko na itago na lang natin sa pangalang Bernard. Wala akong masamang masasabi tungkol sa kanya dahil napakabait niyang tao. Siya na ang nagsilbing father figure ko sa pagtanda ko. Pero kahit na ganoon ay iba pa rin talaga kapag kapiling ko ang totoo kong ama. Yon ang isang bagay na hinahanap-hanap ko hanggang sa lumaki ako. Papa Dudut. Nay, may tanong po ako. Oh, ano ba yon? Anong gagawin mo kung isang araw bigla na lang pumasok dyan sa pinto si tatay? Anong ibig mong sabihin? Araw-araw naman pumapasok dyan ang tatay mo ah. Hindi po si Tatay Bernard ang tinutukoy ko, kundi si Tatay Alberto. Hubert, hanggang ngayon ba naman? Umaasa ka pa rin sa pagbabalik ng tatay mong yon? Opo, wala naman pong masama doon, di ba? Tsaka isa pa, tatay ko yun. Alangan namang kalimutan ko na lang siya basta. Hindi na siyang tatay mo ngayon. Si Bernard na ang tatay mo. Siyang nagpalaki sa'yo. Siyang nag-alaga sa'yo. Siya ang pumalit sa pwesto na iniwan ng tatay mo simula nung hindi na siya nagparamdam. Alam ko naman po yun, pero syempre, iba pa rin naman kapag… Wala nang pero-pero. Kalimutan mo na yung lalaking yon. Kapag narinig ka ng tatay Bernard mo, ano na lang ang iisipin niya? Hindi ko naman po sinasabi na ayaw ko kay Tatay Bernard. Gusto ko lang naman na makita ulit si tatay kahit na iniwan na niya tayo. O para saan pa? Para mapanatag ng isip ko. Dami ko po kasing katanungan hanggang ngayon eh. Napapatanong ako, paano kung hindi na lang nag-abroad si tatay? Ano kaya ang buhay na meron tayo ngayon? Imbis na sayangin mo ang oras mo sa kakaisip ng mga bagay na imposible nang mangyari, isipin mo na lang ang kinabukasan natin. Wala kang mapapalang sagot sa mga tanong na ganyan dahil wala na nga ang tatay mo. Kaya nga tinatanong ko kayo kung isang araw bigla na lang bumalik si tatay, ano pong gagawin nyo? Wala. Paanong wala? Hindi nyo siya papansinin? Hindi. O para saan pa ba?
Iniwan niya tayo kaya wala na siyang karapatang bumalik pa sa buhay natin. Pero paano nga kung... Hindi ko na nga siya tatanggapin. Hindi na siyang mahal ko. Si Bernard na. Hindi na siya ang asawa ko, hindi na siya ang tatay mo. Tatay ko pa rin siya, kahit anong sabihin niyo. Tatay mo na nang iwan sa'yo. At saka bakit mo pa ba iniisip yung taong yun? Baka nga may sarili ng pamilya ngayon yun eh. Nakakalungkot naman kung ganon. Ibig sabihin nun, hindi talaga niya tayo mahal. Kaya nga wag mo na siyang pag-aksayahan ng oras. Hindi niyo po kasi magets yung punto ko bilang anak eh. Gusto ko lang naman makita ulit yung totoong tatay ko. Hindi mo rin magets yung punto ko bilang magulang. Kami ni Bernard ang nagpalaki at nag-alaga sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na gusto mong makita yung Alberto na yon? Hindi pa ba naman sapat anak yung mga ginawa namin para sa'yo? At kailangan mo pang hanapin yung totoong tatay mo? Hindi naman po sa ganon. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong dalawa ni Tatay Bernard, pero... Eh gano'n naman pala eh. Magpasalamat ka na lang. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Tahimik na nga ang buhay natin, guguluhin mo pa. Nagtatanong lang naman po ako sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Sinagot ko na yung tanong mo, kaya pwede ba? Tigilan na natin tong usapang ito. Oo na. Mag-aral ka, maghanap ka ng trabaho. Yun ang atupagin mo. Hindi yung hinahanap mo pa yung taong wala namang kakwenta-kwenta. Isang katanungan lang naman ang gusto kong masagot. Kaya ko gustong makitang muli ang tatay ko. Bakit hindi na niya kami binalikan pa? Simula noong hindi na siya nagparamdam ay yun na po ang katanungang bumabagabag sa isipan ko. Nangako siya sa akin noon at hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa alaala ko ang mga pangakong yon. Kaya naman labis ang tampo ko sa tatay ko dahil pinabayaan niya kaming mag-ina. Hinayaan niya akong lumaki na iba ang ama. Hindi niya tinupad ang mga pangako niya sa akin na mabigyan ng maayos na kinabukasan. Simula noon papadudot ay pinangako ko sa sarili ko na mag-iipon ako ng pera para makapunta sa Thailand para hanapin ang tatay ko. Sinikap kong mag-aral para makapagtapos at makahanap ng maayos na trabaho. Nang mapasok ako sa BPO industry ay sinimulan ko na ang paghahanap sa tatay ko, Papa Dudut. Ang problema ay wala akong kakilala ni isang kamag-anak mula sa father's side ko. Ayaw din namang magkwento ni nanay tungkol sa buhay ni tatay kaya wala talaga akong alam sa kanya maliban na lamang sa mga natitirang ala-ala ko sa tatay Alberto ko. Habang nag-iipon ng pera ay unti akong nagkaroon ng interes sa Thailand. Ang kultura nila, pananalita at maging ang mga palabas. At kung ano pa ay inaral ko, Papa Dudut. Nagkaroon din po ako ng ilang kaibigan mula sa bansang yon sa pamamagitan ng social media. Isa na rito si Vivian na noong nakilala ko ay OFW siya sa Thailand, Papa Dudut. Hello? Hello! Busy ka ba? Hindi naman, nagpapahinga lang. Katatapos ko lang kumain. Sana all nakakain na. Bakit? Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa, pauwi pa lang ako galing work. Nasa labas ka pa? Oo, dadaan pa lang ako sa grocery. Patingin nga. Open mo cam mo. Sandali. Oh, kita mo na ako? Oo. Naglalakad ka? First time yata yan ah. Oo, healthy living na ako ngayon. Medyo kumakapal na naman kasi yung mga taba ko eh. Patingin nga ng taba. Hoy! Oh, ba't ka palang napatawag? Wala lang, mangungulit lang. Anong balita sa'yo? Eto, alipin pa rin ang salapi. Wala ka pang ipon? Lika na rito sa Thailand. Wala pa nga eh. Alam mo namang nagalaw ko na yung savings ko noong nagka-pandemic. Ngayon pa lang ulit ako bumabawi. Yung pandemic kasi na yan eh, panira sa mga plano. Bakit mo ako biglang niyaya mag-Thailand na? Miss mo na ba ako? Hoy, walang ganon. Ikaw talaga.
Biro lang. Hopefully this year pwede na. Talaga? Oo. Wala naman ako masyadong pinagkakagastusan ngayon. Kaya nakakapag-ipon na ako ng maayos. Kapag nakapunta ka rito, ano namang gagawin mo? Siyempre, titikman kita. Ano? Yung luto mo. Kako, titikman ko yung mga luto mo. Di ba sabi mo mahilig ka magluto? Yun yung uunahin ko. Ikaw, Hubert, ha? Kinakabahan ako sa mga lumalabas dyan sa bunganga mo eh. Ikaw naman. Ilang taon na tayong magkakilala, di ka pa nasanay. Hindi talaga. Ipapasyal mo ba ako kapag nakapunta na ako dyan? Oo naman! Actually, may itinerary na ako kapag nakalapag ka na dito sa Thailand. Pagdating mo pa lang, may bibisitahin na tayong resto. Ipapatikim ko sa'yo yung paborito kong Thai food dito. Nakaka-excite naman yan. Kaya bilisan mo nang mag-ipon. Huwag kang gastador dyan. Eto na nga, nag-iipon na nga ulit. Gusto ko na talagang makapunta dyan. Ano pang balita sa tatay mo? May nakuha ka na bang impormasyon tungkol sa kanya? Wala pa eh. Ayaw naman magkwento ni nanay. Tuwing binubuksan ko yung usapan tungkol sa tatay ko, nagagalit siya. Wala ka bang kontak sa mga kamag-anak ng tatay mo? Wala eh. Ni isa wala akong kilala sa side ng tatay ko. Ang hirap naman yan. Paano ka maghahanap ng tao dito sa Thailand kung wala kang ka-idea kung saang lupalop siya mahahanap? Yun nga eh. Siguro Diyos na ang bahala sa akin dyan. Kung gusto niya kaming pagtagpuin na mag-ama, magkikita talaga kami. E paano kung hindi kayo magkita? Okay lang. At least nakita kita, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang effort mo kapag nagpunta ka rito. Aasahan ko yan ha. Oo naman! Pandemic nung una kong nakilala si Vivian Papadudut. Inad lamang niya ako noon sa Facebook at doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin. Dahil naka-work from home at hindi rin makalabas ng bahay ay binigyan ko ng oras si Vivian. 5 years na siya noong nagtatrabaho sa Thailand bilang performer. Dati siyang miyembro ng isang dance group na sinubukang hanapin ng swerte sa ibang bansa katulad ng ginawa ng tatay ko. Si Vivian ang pumawi ng boring na buhay ko noong pandemic, Papadudot. Mabilis kaming naging close kahit na online lamang kaming nagkakausap. Minsan sa isa't isa kami naglalabas ng mga problema namin sa buhay. Minsan ko na rin na-open sa kanya ang tungkol sa tatay ko at sa kagustuhan kong makapunta ng Thailand para hanapin siya. Noong lumuwag ang restriction sa bansa ay unti-unting bumalik ang dati sa lahat. Pero kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin ang contact namin ni Vivian sa isa't isa. Sa katunayan ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin. Sinubukan ko siyang ligawan noon pero binasted lamang niya ako dahil masyado raw siyang busy sa kanyang trabaho, Papadudut. Para magkaroon ng LDR relationship o ka-long distance. Ganon pa man ay mas lumakas ang hangarin kong makapunta sa bansang Thailand dahil 2 taon na ang gusto kong makita doon. Unang-una, syempre ang tatay ko. Pangalawa si Vivian na naging close ko na rin ng mga panahong yon, Papadudut. Excited na akong makita silang dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sakto lang po ang monthly income ko sa trabaho ko para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya ko. Nag-aabot ako ng pera sa mga magulang ko at nag-aabot din ako para sa pag-aaral ng mga kapatid ko kaya medyo nahirapan ako makapag-ipon muli lalo na noong nagkaroon ng pandemic ay nasimot ang savings ko. Kinailangan ko talagang maghigpit ng sinturon noon para makaipon ng pambili ng ticket ko papunta sa Thailand. Lagi akong nagbabaon sa trabaho ko at umiiwas na kumain sa mga restaurant at fast food. May sarili din po akong tumbler para hindi ko na kailangan bumili ng ticket kapag nasa labas ako. Binansagan nga po akong pot-pot sa trabaho dahil sobrang kuripot-kuraw. Pot-pot, kuripot. Totoo naman yon, Papadudod, dahil sa kagustuhan ko makapunta sa Thailand ay hindi na nga po ako bumili ng bagong damit.
Katwiran ko hanggat na isusuot ko pa ng maayos sa mga damit ko ay tuloy lamang ako sa paggamit ng mga yon. Hindi rin ako sumasama sa mga galaan kahit na lagi akong inaaya ng mga katrabaho at kaibigan ko. Nililibang ko na lamang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtambay sa labas ng bahay namin. Kung minsan ay nakikipaglaro na lamang ako ng basketball sa covered court malapit sa amin, pero kalimitan ay si Vivian ang pumapatay ng oras ko. Hanggang netong nakaraang taon na nga ay nakapag-ipon na ako ng pera para sa 3 araw na pagdalaw ko sa Thailand. Wala akong ibang sinabihan nito, Papa Dudut, kundi si nanay lamang. Nay, aalis na po ako. Oh, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Di ba nabanggit ko na to sa inyo noon? Magbabakasyon po ako. Ah, ngayon na ba yon? Opo, nakabili na ako ng ticket. Mamaya na ang flight ko. Flight? Eh teka, saan ka ba pupunta? Sa Thailand po. Thailand? At ano naman ang gagawin mo ron? May bibisitahin akong kaibigan, si Vivian. Si Vivian ba talagang pakay mo doon o may iba pa? Bakit po? Sino pa bang pupuntahan ko doon? O sino pa ba? O di walang hiya mong ama. Sa tingin nyo nasa Thailand pa siya hanggang ngayon? Aba malay ko, wala naman akong pakialam na sa taong yun. Yun naman pala eh. Bakit nyo pa tinatanong kung si tatay bang pakay ko sa Thailand kaya ako pupunta doon? Bawal ba magtanong? Gusto ko lang malaman kung nahanap mo na siya kaya mo biglang naisip na pumunta ng Thailand. Di ka naman lilipad ng ibang bansa para lang sa babaeng nakilala mo sa Facebook eh. Huwag kayong mag-alala. Wala pa akong impormasyon tungkol kay tatay. Pero tama kayo. Isa siya sa mga rason kung bakit ako pupunta ngayon doon. Magbabaka sakali ako na mahanap ko siya. Nagsasayang ka lang ng pera. Kung yan pinambili mo ng ticket pinambili mo na lang ng pagkain, di sana nabusog pa tayo. Pera ko naman yung gagamitin ko eh. Kaya desisyon ko pa rin kung saan ko gagamitin yon. Anong gagawin mo kapag nahanap mo na yung taong yon? Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo iniwan. Tatanungin ko siya kung kilala pa ba niya ako. Kung naaalala pa ba niya na may anak siya sa inyo. Tatanungin ko siya kung bakit niya tayo kinalimutan. Ang dami mong alam. Hindi ka nalang makontento sa kung anong meron ka ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nagkita kami ni tatay, hindi ko naman siya pipiliting bumalik sa buhay natin. Abay dapat lang. Masyado na makapal ang mukha niya kapag nagpakita pa siya sa atin. O maiba tayo. Itong Vivian na ba to talagang pupuntahan mo sa Thailand? Sino ba talaga yan? Girlfriend mo na ba yan? Hindi po. Kaibigan ko lang yon. Niligawan ko dati kaso ayaw naman sa akin. O tapos pupuntahan mo? Mana ka talaga sa tatay mo no? Pareho kayong tanga. Si nanay naman Girlfriend lang ba ang pwedeng dayuhin? Kaibigan ko rin naman siya kahit binasted niya ako. Tsaka matagal na naming pinaplano to. Ay di bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo sa buhay mo. Buhay mo naman yan Sige po, mauna na po ako. Baka malate ako, traffic pa naman. Saan ka ba sasakay niyan? Magta-taxi na lang ako. O siya sige, mag-ingat ka. Ano pong gusto niyong pasalubong? Kahit ano, bahala ka na. Basta makabalik ka lang na maayos, ayos na sa akin yon. Sige po, bibilhan ko kayo ng ref magnet. Bahala ka. Kahit natutol ay wala din naman pong nagawa si Nanay Mary Ann dahil nasa wastong gulang na ako nang mag-decide ako para sa sarili ko. Isa pa ay pera ko rin naman ang ginagamit ko para sa bakasyon na yon papunta ng Thailand. Pagdating sa airport ay sobra-sobra ang kaba ko dahil first time ko lamang lumabas ng Pilipinas. Kinakabahan ako noon na baka ma-offload ako sa immigration. Uso pa naman noon ang mga napapabalitang kababayan nating na-offload ng walang rason. Kaya naman bago pa magpunta sa airport ay nakahanda na talaga lahat ng documents ko, Papa Dudut. May hirapan na kasi akong makapag-ipon ulit kapag nasayang lang ang ticket ko para sa trip na yon. Mabuti na lamang at mabait ang immigration officer na natapat sa akin. Matapos nga ang mahabang pilahan at interview ay pinayagan din akong lumabas ng bansa. Sobrang excited ako noon dahil first time ko lamang sumakay ng eroplano. Mas higit ang excitement ko dahil makikita ko na sa wakas
ng personal si Vivian at magkakaroon na rin ako ng chance na hanapin ang tatay ko sa Thailand. Mabilis lang ang naging biyahe ko, Papa Dudut. Wala rin palang pinagkaiba ang Pilipinas sa Thailand dahil mababait din ang mga tao doon. Halos pareho lang din ang klima. Sa airport pa lang ay sinundo na ako ni Vivian at matapos ang mahigit 3 taon ay nagkita rin kami sa wakas ng personal. Oy, Hubert! Vivian! Payakap nga! Sawadee krap! Welcome to Thailand! Totoo na ba to? Nasa Thailand na ako? Oo, totoo na to. Sa wakas, nakatapa ka na dito sa Land of Smiles. Walang iba kundi ang Thailand! Ay, di pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Alam ko, simula nung nagkakilala tayo, wala ka ng ibang binanggit kundi ang makarating dito. Pangarap ko na to simula pagkabata eh. Kung sakaling mahanap nga natin ang tatay mo rito, ano naman ang pinakaunang gagawin mo kapag magkaharap na kayo? Kukumprontahin mo agad? Ano nga ba? Hindi ko naisip yan ah. Sa totoo lang, di ko alam. Bakit naman hindi mo alam? Matagal mo na siyang gustong makita pero hindi mo alam kung anong gagawin mo kapag magkaharap na kayo? Oo, parang ganun. Siguro kasi alam ko naman na hindi na talaga kami magkikita. Akala ko pa naman handa ka na. Siguro, yayakapin ko siya. Yayakapin ko siya na mahigpit. Yun lang? Ano pa ba? Siyempre kukumustahin. Tapos itatanong ko na lahat ng gusto kong tanungin sa kanya. Pero saka na lang natin problemahin yon kapag nahanap na natin siya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masasagot lahat ng katanungan mo bago ka umuwi sa Pinas. Parang sure na sure ah. Alam mo ba kung saan mahahanap si tatay? Malay natin. Hindi ka sure. Yung totoo. May alam ka ba? Wala. Liga na nga, umalis na tayo. Saan mo ako unang dadalhin? Excited na ako mamasyal dito. Kakain tayo. Ipapatikim ko sa'yo yung favorite Thai dish ko. Ano naman yun? Ayoko sa manghang ha. Hindi ako mahilig doon. Somtam ang tawag sa ipapatikim ko sa'yo. Masarap yun. Somtam? Ano yun? Teka, familiar yan ah. Nabasa ko na yan eh. Yan ba yung salad? Tama, green papaya salad yun. Dumayo ako rito sa Thailand para lang kumain ng papaya. Ang dami nun sa Pinas. Siraulo, masarap yun. Pinaghalo-halo ang tamis, alat, asim at anghang. Basta hindi yung typical na salad. Tikman mo na lang para malaman mo yung sinasabi ko. Basta akong bahala sa'yo. Sige, pero bago tayo kumain, hanapin muna natin kung saan yung tutuluyan ko. Halika na, samahan na kita. Alam mo ba kung saan yung address? Oo, nandito sa cellphone ko. O tara na. 3 araw lang ang itinagal ko sa Thailand, Papa Dudut. Sa tulong ni Vivian ay nakahanap ako ng mumurahing accommodation na malapit lang sa sentro. Sa unang araw ko doon ay agad niya akong ipinasyal sa mga tourist spot sa Bangkok. Ipinatikim din niya sa akin ang mga masasarap na pagkain doon. Wala kaming ginawa sa buong araw na yon kundi ang mag-bonding. Damang-dama ko ang pagiging bakasyonista dahil wala kaming sinayang na oras, Papa Dudut. Pagdating naman sa ikalawang araw ay doon na namin iginugol ang oras namin sa paghahanap kay tatay. Nagtanong-tanong kami sa mga kapwa kababayan natin doon kung may kakilala ba silang Alberto na siyang pangalan ng tatay ko. Alam ko, Papa Dudut, na mahihirapan kaming mahanap ang isang taong matagal nang walang paramdam. Pero at least, alam ko sa sarili ko na sinubukan ko siyang hanapin. Malawak ang Bangkok at mahigit 30,000 ang OFW sa buong Thailand. Kaya para kami naghahanap ng karayom sa malawak na buhanginan. Sa kasamaang palad, kulang ang isang araw para hanapin ang tatay ko, Papa Dudut. Sa huling araw ko sa Thailand ay sinulit ko na lamang ang nalalabing oras ko doon. Malungkot man na hindi ko nagawa ang totoong pakay ko doon ay masaya naman ako kahit papaano dahil nagkita na kami ni Vivian. Iyon nga lang, bago ako umalis pabalik sa Pilipinas,
ay isang sekreto ang nalaman ko tungkol kay Vivian na konektado pala sa tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanggap ko na noon, Papa Dudut, na hindi ko na talaga makikita pa ang tatay ko. Bukod sa kulang ako sa oras ay wala na rin akong impormasyon tungkol sa kanya. Nagbabakasakali lamang naman ako pero ang pagbabakasakaling yon ay wala namang napala. Para ako naghahanap ng multo na kahit na anong gawin ko ay hindi na siya magpapakita pa sa akin, maliban na lamang kung siya mismo ang magpaparamdam. Ang ginawa ko na lamang ay in-enjoy ko ang nalalabing oras ko sa Thailand kasama si Vivian. Sinamahan niya ako magpunta sa mga templo ng Thailand at nagpalipas kami ng hapon sa isang parke. Doon ay nilinaw naming dalawa ni Vivian kung ano ba talaga ang relasyon naming dalawa at hanggang pagkakaibigan lang daw talaga ito, Papa Dudut. Malungkot ako dahil akala ko talaga ay may chance na maging kami, kaso nga lang hanggang pagkakaibigan lang talaga ang maibibigay sa akin ni Vivian. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ako mag-impake ng gamit ko sa hotel, Papa Dudut. Nang mga oras na yon ay napansin kong may kakaiba kay Vivian. Kasama ko siya noon sa hotel. Dapat ay maaga siyang aalis dahil may trabaho siya pero hindi niya ako maiwan-iwan. Aligaga din siya at hindi mapakali na para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya magawa. Hindi ko yon pinansin noong una pero noong makita kong para bang balisa na siya ay tinanong ko na siya kung ano ang problema. Doon na sinabi ni Vivian ang katotohanan, Papa Dudut. Inamin niya sa akin na kilala niya si tatay, Papa Dudut. Hoy, okay ka lang ba? Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Hindi ka mapakali? Okay lang, wag mo akong intindihin. Akala ko ba uuwi ka ng maaga ngayon? May trabaho ka, di ba? Aantayin lang kitang makasakay bago ako umalis. Mamaya pa ako aalis. Baka maliit ka niyan sa trabaho. Basta, mag-empake ka na lang dyan. Ang weird mo ah. Nalulungkot ka siguro kasi uuwi na ako. Ang totoo niyan, may gusto sana akong aminin sa'yo eh. Ano yun? Paano ba? Huwag kang magagalit sa akin ah. Bakit nga? Ano ba yung sasabihin mo? Kilala ko ang tatay mo, Hubert. Ha? Paano nangyari yun? Magkatrabaho kami dati. Totoo ba? Yung tatay ko na matagal ko nang kinukwento sa'yo? Kilala mo siya? Oo. Nakipagkilala ako sa'yo dahil sa tatay mo. Planado yung pag-add ko sa'yo sa Facebook. Kinaibigan kita kasi gusto kitang makilala. Gusto kong makilala yung anak na laging kinukwento sa akin ng tatay mo. Pero bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Ngayong paalis na ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Hindi ko alam kung ako ba dapat ang magsabi sa'yo nito. Pero ayokong umalis ka na walang napala rito sa Thailand kaya bago ka umuwi, gusto kong malaman mong totoo. So alam mo kung saan mahahanap ang tatay ko? Wala na siya rito sa Thailand. Nasaan siya? Nakauwi na ba siya ng Pinas? Bago ko sagutin yan, may ipapakita muna ako sa'yo. Ito yung last picture naming magkasama. Sandali. Hanapin ko lang sa phone ko. Heto. Nagkaroon kami ng group picture bago mag-pandemic. Nasaan si tatay dyan? Siya yung nakapula. Nakapula? Babae yung nakapula. Siya yan, Hubert. Pinalitan ni Alberto ang pangalan niya. Dumating yung araw. Lena na ang gusto niyang itawag namin sa kanya. Ano? Hindi kita maintindihan. Trans woman ang tatay mo. Yan ang dahilan kung bakit natakot siyang magpakilala sa'yo. Nahiya siyang malaman mo na ang tatay mo isa ng babae. Natakot siya na baka hindi mo siya matanggap. Paano? Teka sandali. Bakla ang tatay ko? Oo. Dito siya sa Thailand nag-transition.
Yun ba ang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik sa amin? Hindi. May iba pa siyang rason kung bakit hindi na siya umuwi sa Pinas. Eh ano? Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin to eh. Sabihin mo na, Vivian! Nahuli niyang may lalaki ang nanay mo. Nalaman niya na may iba siyang lalaki kaya naghiwalay silang dalawa. Inayawan ng nanay mo ang tatay mo, kaya hindi na siya bumalik pa. Sandali lang. Totoo ba itong mga sinasabi mo? Paano ko makakasiguro na hindi ka nagsisinungaling? Hindi pa ba sapat tong picture naming dalawa? Hindi mo ipinaalam sa akin na kilala mo pala si tatay. Tapos ngayon sasabihin mo ang mga bagay na to? Na bakla siya? Na nagloko si nanay kaya nawalan ako ng ama? Kung totoo nga mga sinasabi mo, nasaan na siya ngayon? Gusto ko na siya magpaliwanag ng lahat ng to, hindi ikaw. Wala na siya, Hubert. Patay na ang tatay mo. Ano? Ano nangyari yun? Paano siya namatay? Nagkasakit siya. Isa siya sa mga naging biktima ng COVID. Pero, hindi pwede to. Patay na ang tatay ko. I'm sorry kung ngayon ko lang nasabi ang lahat ng to sa'yo. Isa lang ang alam ko, Hubert. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Hindi po ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Nang gabing yon ay inilahad sa akin lahat ni Vivian ang tungkol sa mga nalalaman niya kay tatay. Hindi ako makapaniwala na planado pala ang lahat, pati na ang pakikipagkilala niya sa akin. Ang mga katanungang tumatakbo sa isipan ko simula pagkabata ay si Vivian mismo ang sumagot. Hindi ko alam na bading pala ang tatay ko, Papa Dudut, pero kahit na ganoon ay pinili niyang pakasalan si nanay dahil gusto niyang bumuo ng pamilya. Pero dahil sa hirap ng buhay ay nag-abroad si tatay para matustusan ang pangangailangan ko. Iyon nga lang, noong nasa Thailand na si tatay ay nalaman niyang may ibang lalaki pala si nanay. Ito'y walang iba kundi ang tumatayo ko ngayong ama-amahan na si Tatay Bernard. Handa naman daw si tatay na patawarin si nanay, kaso nga lang ay mas pinili ni nanay si Tatay Bernard. Matapos siyang iwan ni nanay, sa Thailand na tinupad ni Tatay Alberto ang pangarap niyang maging tunay na babae. Doon ay nagpa-enhance siya ng katawan at nag-transition sa pagiging trans woman. Mula sa pangalang Alberto ay nakilala siya sa Thailand bilang Lena at doon na niya nakilala si Vivian. Si tatay ang nagsilbi nilang koryo ng ilang taon. Sobrang sakit para sa akin, Papa Dudut, na malamang si nanay pala ang may kasalanan ng lahat. Buong pagkabata ko ay nanaig ang tampo ko kay tatay dahil hindi na niya kami binalikan. Yun pala ay si nanay din lang pala ang may kagagawan ng lahat. Durog na durog ang puso ko noon habang pauwi ako. Lalo na noong mapagtanto kong kailanman ay hindi ko na masisilayan ang tatay ko. Noong makaharap ko na si nanay ay kinausap ko kagad siya tungkol sa mga katotohanang nalaman ko sa Thailand, Papa Dudut. Nandito ka na pala. Kumusta naman ang Thailand? Nay, alam mo ba? Alam ko ba ang ano? Napatay na si tatay? Ano ba pinagsasabi mo patay na? Nasa labas ang tatay mo. Ang totoo kong tatay yung tinutukoy ko. Alam mo ba napatay na si Tatay Alberto? Ha? Patay na siya? Ay anak, hindi ko alam. Hindi ko naman nabalitaan yan. Na-COVID siya sa Thailand. Paano mo naman nalaman yung balitang yan? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, alam ko na ang lahat, pati na ang mga ginawa mo noon. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang rason kung bakit hindi na bumalik pa sa atin si tatay. Niloko niyo siya, Nay. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba totoo na noong bata pa ako, nahuli kayo ni tatay na may ibang lalaki? Nung nabuko niya ang pinaggagawa niyo, kayo nakipaghiwalay sa kanya.
Wala akong lalaki. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago ako naghanap ng iba. Bakit niyo nagawa yun, Nay? Hindi niyo ba naisip na dahil sa ginawa niyo, nawalan ako ng ama? Anong nawalan? May pumalit naman kagad sa kanya. Kahit na. Hindi niyo man lang ako inisip? Bata pa ako noon. Marami akong maling desisyon sa buhay ko. At saka ang isa nga dun nung pinakasalan ko yung tatay mong bakla. Alam mo din pala na bakla siya? Oo! Hindi naman niya yung sinikreto sa akin Pero rason ba yun, Nay? Para lokohin si tatay? Bading siya pero minahal niya kayo. Kayo ang pinili niya para bumuo ng pamilya. Tapos ganun ang gagawin niyo sa kanya? Yan na nga ba sinasabi ko May pataylan-taylan ka pang nalalaman? O ano ngayon ang napala mo? Nalaman kong totoo. Yun ang napala ko. Nasagot ang mga tanong ko. Nawala ang galit ko sa tatay ko. Anong gagawin mo ngayon? Sa akin ka magagalit? Hindi ako magagalit sa inyo. Pero simula ngayon, magbabago ng tingin ko sa inyo ni Tatay Bernard. Hindi ko naman hawak ang puso nyo Hindi ko mapipili kung sinong lalaki ang mamahalin nyo. Pero sana, naisip nyo man lang ako. Wala ka na magagawa kasi tapos na ang lahat, Hubert. Sa halip na magbabad ka dyan sa nakaraan, ayusin mo na lang ang buhay mo. Hindi na natin may babalik pa ang mga nangyari noon. Pero maaayos pa natin yun ngayon. Kung sana nung bata pa lang ako, ipinaliwanag yun ako anong nangyari, di sana wala na tayong problema ngayon. Pero anong ginawa nyo? Iniwan nyo na nga si tatay. Itinanim nyo pa sa isipan ko na pabaya talaga siyang ama. Na iniwan niya tayo at kinalimutan. Kahit ang totoo, kayo naman palang dahilan ng lahat. Pasensya ka na ha. Magalit ka na sa akin kung gusto mo magalit. Nagkapatong-patong na kasi yung mga nangyari kaya hindi ko na nagawa pang bawiin yung mga nagawa ko at mga nasabi ko. Hindi ko naman alam na darating yung araw na ito Bumawi kayo kay tatay, Nay. Kahit yun na lang magagawa nyo para sa kanya. At sa akin na rin. Paano? Anong gagawin ko? Paano ako makakabawi? Gusto kong bisitahin ang puntod niya. Kahit hindi na kayo sumama, sabihin nyo lang sa akin kung saan siya mahahanap. Gusto kong makilala ang mga kamag-anak ko sa side ni tatay. O siya sige. Kung yan ang gusto mo di sasabihin ko na sa'yo ang lahat. Salamat, Nay. Noong nagkaroon ako ng oras sa trabaho ay agad ko pong pinuntahan ang mga kamag-anak ko sa side ni Tatay Alberto. Doon ay nakilala ko ang mga lolo at lola ko sa father's side pati na rin ang mga pinsan ko. Nagkaroon din ako ng chance na dalawin ang puntod niya. Doon ay humingi ako ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Habang nasa biyahe ako noon pauwi ay may bigla akong naalala. May isang Lena na nag-add sa akin sa Facebook noon. Hindi ko siya inaccept dahil hindi ko naman siya kilala. Kung alam ko lang na siya pala ang tatay ko ay sanay nakapag-usap pa kami bago pa siya mamatay. Sinubukan ko ulit siyang hanapin sa Facebook at naka-add friend pa rin siya sa akin. Inaccept ko ang friend request niya at saka ko in-stalk ang profile niya. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha ko mula sa mga mata ko nang makita ko ang mga pictures ng tatay ko, Papa Dudut. Nung i-check ko ang spam messages ko ay doon ko lang nabasa ang mga mensahe niya para sa akin. Matagal na pala siyang nagme-message sa akin pero dahil hindi kami friends ay sa spam nagpupunta ang mga messages niya. Hindi niya ako nakakaligtaang batiin sa Facebook, Papa Dudut. Sa loob ng ilang taon ay palagi niya akong binabate sa mga importanteng okasyon ng buhay ko. Lagi din siyang nangungumusta kahit na wala siyang natatanggap na reply. Bago siya mamatay, isang mahabang mensahe ang pinadala niya sa akin. Humingi siya ng tawad dahil iniwan niya ako. Nagsorry siya dahil hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang isang ama at hindi niya nagawa ang mga pinangako niya sa akin noon. Sobrang iyak ko noon, Papa Dudut. Matagal kong hinanap ang tatay ko at nasa spam messages ko lang pala ang sagot sa mga katanungan ko. Sa ngayon ay nagpatuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Vivian bilang magkaibigan. Tuwing may gusto akong malaman tungkol kay tatay ay kay Vivian ako nagtatanong. Kalaunan ay unti-unti ko rin namang napatawad si nanay pati na rin ang tatay-tatayan ko. Wala na din naman pong saysay kahit na magtanim ako ng galit sa kanila dahil hindi na nito may babalik pa si tatay. Basta ang mahalaga ay alam ko na po ngayon ang katotohanan.
Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at maraming salamat sa inyong oras at sana'y nagustuhan niyo po ang kwento ko. Manatili po nawang bukas ang Barangay Love Stories para sa mga tulad ko na gustong magbahagi ng karanasan dito sa inyong programa. Isang malaking pasasalamat po sa Barangay LS sa pagpapaunlak sa mga gaya ko na nangangarap na maitampok ang kwento nila sa programang ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hubert. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever